Ako si Lin Chenzi, 30 anyos na. Isang pagkakataon sa construction site. Ingat! Ang sandaling nagbukas ng marangyang buhay ko. President Lee, iligtas mo siya. Iniwan na siya ng asawa at anak, pero kaming mga kasamahan niya sa trabaho. Hindi namin siya pwedeng pabayaan. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Sisiguraduhin kong magiging maayos siya. Hoy, gising ka na? President Lee, bakit wala kang damit? Anong sinasabi mo? Halika, bumangon ka. Ayos ka lang ba? Ihatid kita sa ospital. Ayos lang ako. Yung kakayahan ko parang yung bida sa NA pangatlong mata. Kaya ko na bang makita ang lahat at ang hinaharap? Pero hindi ko pa alam kung paano mag-predict. Kuya, tayo na. Ihahatid na kita sa ospital ngayon. Kuya, tayo na. Ihahatid na kita sa ospital ngayon. Hindi na kailangan. Maliit na sugat lang to, ayos lang ako. Ngayon, eksaktong-eksakto na ako sa bida ng pangatlong mata. Kaya ko nang makita ang lahat at hinaharap. Hindi inaasahan. Nasa kalagitnaan ng buhay ko, magkakaroon ako ng ganitong oportunidad. Dumating na rin sa wakas ang pagkakataon kong baguhin ang kapalaran ko. Ano? Hindi pa daw binibigay ang sahod ng mga empleyado. Sige, naiintindihan ko na. Kuya, may 500,000 sa card na to. Kunin mo. Yan. Kailangan mong tanggapin kung hindi ako mapapakali. Sige, tatanggapin ko na. Ako si Lin Chenzi, hindi na ako yung lalaking 30 anyos. Na walang narating sa buhay. Mula ngayon, tiyak na angat na ako ng todo. Kikita ako ng malaki hanggang sa umapaw ang bulsa ko. Balang araw, tingnan natin kung sino pa ang mga ahas na mamaliitin ako. Ngayon na ang huling araw na isusuot kita. Mula sa araw na ito, magbabago na ako mula sa isang manggagawa sa konstruksyon patungong bilyonaryo. Kuya, kumusta na ang katawan mo? Nagpatingin ka na ba sa ospital? Ang ganda talaga ng katawan ni Boss Lee. Hindi ko na talaga kayang tumingin pa. Boss Lee mo lang ngayon. Tawagin mo na lang akong Chancy. Hindi kasi ako sanay na tinatawag akong kuya ng paulit-ulit. Sige, kung ganun, tawagin mo na lang akong Jingsuan. May regalo ako sa'yo. May aasikasuhin ako. Salamat. Mapanganib kay Boss Lee. Jingsuan. Kapag nag-yoga ka sa bahay, ilayo mo ang sarili mo sa marmol ng mesa. Mas mainam kung pagalutin mo ng malambot na proteksyon ng mga sulok ng mesa. At isa pa, mag-ingat sa yoga. Legency, paano niya nalaman na nag-yoga ako sa gabi? Bahala na. Baka natalo lang talaga ng ulo niya dahil sa pagkakabago, kaya nagkakaganyan. Padadalhan ko siya. Sige, mag-iingat ako. Aalis na ako. Ano ba yan? Bakit naman bigla na lang umalis? Parang hindi naman siya naniniwala sa mga sinabi ko. Hindi ko akalain na ako na naniniwala sa siyensya. Magsasalita na parang manghula. Totoo pala ang sinabi ni Kuya. Hindi ko akalain na iligtas niya na naman ako. Magandang araw. Hinahanap ko po ang isang manggagawa na nagngangalang Intensi. Boss Lee, si Lin Chenji po ba? Kahapon lang po siya nag-resign. Hindi ko na rin siya makontak ngayon. Pero ang pagkakaalam ko, pagkatapos nila maghiwalay, nakatira siya sa isang boarding house malapit sa construction site. Boarding house. Bakit na naman umandar itong mata ko? Nakakahiya naman. Pero,
Ang tagal ko nang kasama si Sukyan. Ngayon ko lang napansin, ang ganda pala talaga ng katawan niya. Salamat kuya sa rocket na regalo. Uncle. Mga mahal kong manunod, magla-log off muna ako. Uncle, nakabalik ka na pala. Uncle, multo ba ako? Bakit palagi mo akong iniiwasan? Baka kasi pagsamantalahan mo ako. Uncle, ang sama mo naman. Hindi na kita papansinin. Ang bilis mo namang magtampo, Hija. May requirements ka ba? May gusto ka ba sa bahay? Focus muna sa mata. Ito ang mas mahalaga. Wala akong specific na requirement, basta matitirhan okay na. Matitirhan. Madali kumita. Magiging milyonaryo na lang ako agad. Bakit parang nahihilo ako? Naku! Pinaplano si Sukyan na lagyan ng pampatulog. Hindi ito pwede. Kailangan ko siyang bigyan ng babala agad. Sukyan, nandyan ka ba? May importante ako sasabihin sa'yo. Sukyan, Sino yan? pasensya na, hindi ko sinasadya. Kasi may nakita ako. May magtatangka na lasunin ka ngayon, kaya huwag kang lalabas. Huwag kang pupunta sa restaurant. May nakita. Manong, masyado kayatang babad sa nobela ah. Bakit hindi mo na lang sabihin na kikidnapin ako ng alien? Alam ko na, hindi ka naman talaga nakakakita ng hinaharap. Gumagawa ka lang ng dahilan para mapalapit sa akin, di ba? Hindi, Sukyan. Hindi ganoon yon. Basta, huwag kang lalabas ngayon. Kapag lumabas ka, may masamang mangyayari. Papunta na ako, Sage. Manong, may pupuntahan akong event mamaya. Pwede bang lumabas ka muna? Hoy! Hay naku, sige. Susundan ko na lang siya. Tagal nating di nagkita ah. Hindi ka nagbago. Oy, Kian, hindi naman ganun katapang ang inuming to. Tikman mo lang, minsan lang tayo magkita-kita bilang magkakaklase. Sage. Oh, shot. Bakit bigla akong nahihilo? Ang init. Itong inumin. May halo to. May magtatangka na lasunin ka ngayon. Kaya huwag kang lalabas. Huwag kang pupunta sa restaurant na yon. Tama nga ang sabi ni Manong. Ngayong gabi. May mangyayari sa akin. Sukyan, sa ganda mong yan. Sumama ka na lang sa akin. Sisiguraduhin kong marangya ang buhay mo. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Inaatake mo ako, ha? Bitawan mo ako. Pigilan mo yan. Huwag mo akong hawakan. Sino ka ba? Makialam ka pa. Gusto mo bang masaktan? Dahan-dahan. Kuya, salamat. Kung wala ka kanina, baka ako'y... Ayos lang yan. Halika, ihatid na kita pauwi. Huwag ka nang basta-basta magtiwala sa iba ha. Lalo na huwag kang inom ng kung anong inumin mula sa estranghero. Tara na. Kuya. Okay ka na ba? Kuya, salamat sa pagligtas mo sa akin kagabi. Kung wala ka, baka. Pero kuya, paano mo nalaman?
na may mangyayaring masama sa akin kagabi. Eh kung sabihin kong alam ko na may kakayahan akong makakita ng hinaharap. Maniniwala ka ba? Seryoso ba yan, kuya? Bakit ka nagkakaganyan? Kung totoo kang may ganyang kakayahan, bakit hindi mo pag-isipan kung paano tayo kikita ng malaki? Para hindi na tayo magsiksikan sa masamang lugar na yon, sa sira-sirang paupahang yon. Naisip ko na yan syempre. Magpagaling ka muna saka ka na magtrabaho. Ililipat agad kita sa magandang lugar. Abangan ko kung paano kakikita ng malaki. Walang problema. Halika, uminom ka muna ng tubig. Sir, anong bato ang gusto mo? Ang ganda mo naman, madam. Sir, ang bolero mo naman po. Dito po kayo tumingin. Linchancy, anong ginagawa mo dito? Isa kang manggagawa sa konstruksyon. May alam ka ba sa sugal ng hiyas? Nga, pogi ka lang, wala ka namang alam. May mata akong nakakakita sa lahat. Bakit hindi ako magsusugal ng hiyas? Dugo Jade at Imperial Green. Sobrang saya kapag may mata na nakakakita sa lahat. Kukunin ko ito at iyon. Magkano, boss? Itong 10 bato, 100,000 lahat. Alipay nakatanggap ng 100,000. Totoo palang may 100,000. Tito, ang angas mo naman. May mas malupit pa ako riyan. Pulang Jed, asul na Jed. Linchancy, paano ka naging ganito kagaling? Linway, ngayong may mata na nakakakita sa lahat na ako. Maghintay ka lang at magsisi. Ang batong ito ay napakabihirang pulang jade. Boss, kukunin ko yon. Magkano? Basurang bato. Kung gusto mo, 200 lang, sayo na. Linchancy, payo ko sayo. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Itong basurang bato. Kung talagang may mabubuksang jedi diyan, di sana inangkin na ng boss noon pa. Wala ka nang maaasahan pa. Pinakamataas na kalidad na jed, nagkakahalaga ng 20 milyon. Tito, ang galing mo naman. Yung iba diyan, iyak na lang talaga. Congratulations, Ginoong Lin, sa pagbubukas ng pambihirang jed. Talagang may matalas kang mata sa kayamanan. Dad, itong Jede. Kunwari na lang na regalo mo sa akin. Talagang isinapuso ni Jingsuan. Ang mga sinabi ko noon, malamang nandito siya para magpasalamat sa akin. Sakto, sa harap ng ex-asawa ko at anak, magpapakitang gilas ulit ako. Hindi naman ako kapos sa babae. Linan, ibaba mo yung bato. Hindi kita kinikilalang anak. Linchancy, tingin mo gusto kitang kilalanin. Itong probinsya ng ama. Tinatawag pa nga kitang ama para bigyan ka ng respeto. Ibibigay mo ba sa akin itong Jede o hindi? Akin pa rin ito. Sinong may lakas ng loob na gumulo sa teritoryo ng Black Dragon Group? Sino ka ba? Pamilya ko ito. Huwag kang makialam sa hindi mo problema. Ako ang chairman ng Black Dragon Group. Itong Imperial Green na Jade. Si Amy Ellen mismo ang pumili nito. At ikaw, nanghihingi ka ng sapilitan at nanggugulo. Nagkakagulo na ang palengke. Kaya kong tumawag ng pulis. Umalis ka na ngayon o kung hindi. Wala akong problema na ipatapos sa'yo lahat. Tara, alis na tayo. Linchancy, hindi habang buhay may sasagi sa'yo. Abangan mo. Tara na, alis na. Alin, noong binalaan mo ako tungkol sa aksidente sa yoga. Matagal ko nang gustong magpasalamat sa'yo. President Lee, para sa akin ba itong cash na ito? Naku, yung nakaraan? Wala yon, maliit na tulong lang. Tanggapin mo na. Iniligtas mo ako, maliit na bagay lang ito. Sige, tatanggapin ko na. Dahil magkakilala na tayo. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Linchanzai. O Chenzai, okay lang. Huwag. Dad, Tianzai, kumalma ka. may problema sa pangalawang balbula ng puso ang dad ko. Dad, kapit lang. Ihatid kita sa ospital. Ganito, ihatid ko kayo sa ospital ng pamilya Lee. Kami ang bahala sa pinakamaganda tulong para sa inyo. Sige, dahan-dahan lang. President Lee, maraming salamat talaga kanina.
Walang anuman. Sabi mo nga kanina, magkakilala na tayo. Kaya pwede mo na rin akong tawaging Jingsuan. Sige, mula ngayon, Jingsuan na ang itatawag ko sa'yo. Ikaw. Bakit ba hindi mo maalis ang tingin mo sa akin? Wala lang. Pala, paano mo nagagawa? Na parang alam mo na ang mangyayari. Noong sinabihan mo akong mag-yoga, ganoon din. Gayon din na himatayin ang tatay mo, o ano. Kaya mo nga bang makita ang hinaharap? Totoong nakikita ko ang hinaharap. Gayong oras 10 minuto ng gabi sa Kings Gold Cup. Ikalawang grupo, 1,400 metro. Ito ang resulta ng karera. So, Boss Lee, gusto mo ba akong bigyan ng pera para tumaya sa karera? Gusto mong tumaya? Naman, wala na akong trabaho ngayon. Para igalang ka ng iba, kailangan mong kumita gamit ang sarili mong kakayahan. Ang pinakamabilis na paraan para palagyin ang pera ay stocks. Pero hindi ko naman alam paano. Madali lang yan. Gamitin mo lang ang laman ng card. Kung matalo, ako na bahala. Ilang daang libo lang naman yan, walang problema kahit mawala. Kung totoo nga, malalaman ko na. Kung nakikita niya nga ba ang hinaharap, sulit na. Salamat Boss Lee, hindi kita bibigyan. Kailangan kong mabili ngayon ang tinayaang kabayo mula sa aking nakita. Ngayon na. Boss Lee, nailipat na sa account mo ang loan. Pero ang Killing Group, wala pang natatanggap. Katawag lang nila para singilin tayo. Ibig mong sabihin, napunta sa personal account ko ang pera. Naku, naibigay ko ang card kay Lintiansi. Kailangan ko siyang hanapin at bawiin ang pera. Malapit na akong yumaman. Lintiansi, paano mo nagastos lahat ng 100 milyon sa card ko? May 100 milyon pala yon. Pasensya na. Hindi ko napansin kung ilang zero. Pambayad ko iyon sa mga supplier. Papatayin mo ako nito. Hoy Jingsuan, relax ka lang. Yung 3 kabayo na binili ko para sa'yo, siguradong ipaglaban ka. May alam ka ba sa karera ng kabayo? Yung 3 kabayong binili mo. May napanalunan na ba kahit isang karera? Tumaya ka na nga, triple pa. At all in pa. Yung 100 milyon ko. Naglaho na lang ng ganoon tapos umaasa ka pang kikita. Puro ilusyon. Kailangan kong ayusin ang pambayad sa supplier ngayon din. Teka, huwag kang umalis. Bitawan mo ako. May lakas ng loob kang apihin si Jingsuan. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Halika, mag-shots tayo. Sex na. Boss Kian, pasensya na sa issue ng pambayad. Hahanap ako ng paraan para maayos ito sa lalong madaling panahon. Kung maaari, bigyan niyo lang po ako ng kaunting oras. Hindi ko akalain na ang palaging mayabang na si Li Jingchuan ay kaya rin yumuko at humingi ng tawad. Madali lang yan. Samahan mo lang ako ngayong gabi, yung pambayad mo. Pagbibigyan na kita. Pasensya na, hindi ko na talaga kaya pang uminom. Kung hindi ka inom, paano tayo mag-i-enjoy? Huwag ka nang magpakipot. Inumin mo to at mamaya. Luluhod ka sa harap ko at magmamakaawang mahalin kita. Uwi na ako. Li Jingchuan. Dati hindi mo ako pinapansin, ngayon nasa kamay na kita. Sa tingin mo ba palalampasin kita? Huwag mo akong hawakan. Balita ko 35 ka na, wala ka pang naging boyfriend. Relax ka lang, ako na ang magtuturo sa'yo, basta samahan mo ako ng 3 araw. Hindi ko nasisingilin ang utang mo. Bitawan mo ako. Jingsuan. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Lin Tianxi, bakit ka nandito? Babayaran na kita agad sa utang. Kapag hinawakan mo pa siya, sasapakin na naman kita. Lin Tianji, ha? Sino ka ba para magsalita? Anong pambabayad mo? Ganyan kagusgusing manamit, makakapaglabas ka ba ng 100 milyon? Umalis ka na nga. Huwag mong sirain ang plano ko. 10 minuto lang paglabas ng resulta ng karera. Hindi lang 100 milyon, kaya kong ibigay ang 1.2 bilyon. 1.2 bilyon? Tingin ko nababaliw ka na sa pera. Li Jingchuan,
Hindi ka naman talaga naniniwalang siya lang ang makakapagpalaya sa'yo rito, di ba? Alam mo ba, matagal nang naghahanap ng butas sa'yo ang board ninyo. Maniwala ka, isang tawag ko lang, mapapabagsak kita. Mula sa posisyon mong CE. Jingsuan, magtiwala ka sa akin. Sige, pagbibigyan pa kita. Karera? Umaasa kang manalo ng bilyon? Sinasabi ko sa'yo, kapag nanalo ka kahit piso lang, luluhod ako at tahol na parang aso. Gayong 8 oras 10 minuto ng gabi, sa Kings Gold Cup Memorial Race. Li Jingchuan. Lumapit ka rito ng maayos at paglingkuran mo ako ng husto. Baka pag-isipan ko pa kung pakakawalan kita o hindi. Naniniwala ako kay Lin Tianxi. Mas mabuti pang maniwala ka sa isang tae kaysa sa kanya. Lale, tumahimik ka, idilat mo ang mga mata mo at panoorin mong mabuti. Unang kaera. Ikalawang grupo, 1,400 metro. Narito ang mga resulta. Unang pwesto, Kabayo bilang 3, Golden Diamond. Pangalawa, bilang 5, California Star. Pangatlo, bilang 1, Misan. Nagkataon lang, ito mismo ang 3 kabayong tinayaan ko. Pati pagkakasunod-sunod, eksaktong-eksakto. Impossible, ang triple bet ang pinakamahirap na laro sa kaera. Hindi ka pwedeng manalo. Bakit naman hindi? Lin Tianxi, talagang tumama ka, 1.5 bilyon. Talagang nanalo ka ng 1.5 bilyon. Sino ba kanina ang nagsabi na kapag nanalo ako kahit 1 piso lang, ay luluhod siya at tahol na parang aso? Darating agad ang bayad, mula ngayon ang Black Dragon Group. Ay hindi natatanggap ng kahit anong order mula sa inyong team. Lin Tianxi, umalis na tayo. Tara, Pigilan nyo sila. Yan Hao, anong gagawin mo? Wala itong kinalaman sa kaibigan ko, pakawalan mo siya. Lin Tianxi, umalis ka na dali. Huwag mong pangarapin na makakaalis siya rito ng buhay ngayon. Paano nangyari ito? may 3 ka pa namang bala ngayon, di ba? Ngayon, ako naman. Umalis na kayo, bilis. Tianxi, kanina, sa sobrang taranta ko, naging masama ako sa'yo. Gusto mo bang gumanti? Hayaan na natin. Naiintindihan ko ang naramdaman mo noon. Ako naman kasi ang naglagay sa'yo sa bulo. Okay lang. Jingsuan! Jingsuan! Ayos ka lang ba? Magkalapit na pala talaga kayong dalawa. Sakay na. Hoy, Jingsuan. Pwede ba sa sasakyan mo muna ako hintayin? Dahan-dahan. Sukyan, bakit ka na parito? Kung hindi ako pupunta, panonoorin lang kita kasama ng ibang babae. Umuwi na tayo. Bilis. Naku, Sukyan. Ang relasyon namin ni Jingsuan. Hindi yon ang iniisip mo. Mauna ka nang umuwi at hintayin ako. Kapag naayos ko na rito ang lahat, susunod agad ako sa'yo. Said, hihintayin kitang makauwi. Sandali mali yata ito. Magka-roommate lang naman kami ni Sukyan. Bakit ba nagalit siya kanina? Ibig sabihin kaya, kinikilig na sa akin ang babaeng yon. Jingsuan, ikaw. Dati, palagi kitang aksidenteng nasisilipang hubad. Ngayon, bumabawi ka na. Nagsisimula ka ng hubaran ako ng damit? Sorpresa! Anong pinagsasasabi ng babaeng ito? Sukyan, anong ginagawa mo?
Para sa selebrasyon ng bago nating bahay, Tito, masaya ako ngayon. Tayo. Inom hanggang malasing. Kailan ka pa natutong uminom? Anong mahirap sa pag-inom? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi ako nagpipili. Huwag mo naman akong ituring na parang bata palagi. Ito, sabihin mo, hindi naman ako papahuli sa babaeng sina iyon, di ba? Si siya, ako naman ay. Mas bata ako at mas maganda ang katawan sa kanya. Mas magaling ka na. Bakit mo naman siya kinukumpara? Hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi ganyan ang pag-inom ng alak. Tito, gusto kita. Ngayong gabi, pumunta ka sa kwarto ko. Sukyan, hindi marunong uminom pero pinipilit, isang baso lang, lasing na agad. Tito, anong gagawin mo ngayong araw? Pupunta ako sa Antique Street. Sasama ako. Hindi ko alam na may alam ka pala sa mga antigo. Ang galing mo naman talaga. Susubok lang ako ng swerte. Nakita ko sa aking pangatlong mata na makakasalubong ko si Linway at ang mga kasama niya bukas. Tamang-tama, makakapagpakitang gilas ako sa harap ng ex-wife ko. Tito, tingnan mo nga, totoo ba itong jet pendant na ito? Maganda ang tubig pero malambot ang ure, hindi binigyan ng glue. Bagay sa bata, sige, kukunin ko na. Dad, anong ginagawa mo dito? Hoy, nakakakita ka ba ng maayos? Sandali lang, baka mapagkamalan mo pang tunay ang pekeng gamit. Wala akong anak na ikinahiya ang sarili niyang ama. Huwag mo akong tawagin dad. Linchensi, anak mo si Anan, paano mo siya nagagawang kausapin ng ganyan? At isa pa, huwag kang magmagaling dito, ha? Ang liit-liit lang ng sweldo mo buwan-buwan. Kahit marunong ka pa talaga, may pambili ka ba? Boss, kukunin ko tong Ming Dynasty na blue and white plum vase. Magkano? 30,000. Narinig mo ba yan? Pera na hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Tanga. Boss, magkano itong blue and white porcelain vase? Ang galing naman ng mata ninyo, boss. 1,000,000 ito. 1,000,000. Tito, totoo ba itong blue and white porcelain? Linchensi, may ganyan ka bang pera? Mahirap ka lang. Nagmamarunong ka pa. Kahit totoo yan, wala ka namang pambili. Nakakahiya ka. Tingnan natin kung ano nang mangyayari pag nabasag ng aso yung florera mo. Boss, kukunin ko to. May lalabas ka bang 1,000,000? Yang kayabangan mo. May limitasyon dapat. Sabi ko, kukunin ko to. Sasabihin mo lang kukunin mo? 1,000,000 to. Kahit ibenta ka pa, hindi abot ng 1,000,000 ang halaga mo. Linchensi, yang pagpapasikat mo. Kailangan maibubuga ka talaga. Yang antikong florera. Kahit ibigay sa'yo, mababayaran mo ba? Sige, magpustahan tayo. Tingnan natin kung kaya ko nga bang bilhin itong blue and white porcelain vase. CJ, gusto mong maglaro. Sasamahan kita. Ngayon, kung may labas mo ang 1,000,000 para bilhin yang florera, luluhod ako at magpapatira pa sa'yo. At saka, ibabalik ko lahat ng perang binigay mo sa akin noon. CJ, Ano? Sinong nagsabing ngala tayong pera? Ah, kayo po pala ang taga-sugro. Pasensya na po, hindi ko kayo nakilala agad. Ito po, ibabalot ko na agad ang asul-puting porselanang Ploera para sa inyo. Balita ko, ang nag-isang anak na babae ng sugro. Tumakas sa sariling engagement party. Dito pala nagtatago. Wala kang pakialam. Mahal, sa wakas dumating ka rin. Linchensi, kaya naman pala ang lakas ng loob mo. May nasandalan ka palang mayamang prinsesa. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pero alam ko, tinanggalan na ni Pres. Sunang suporta ang kapatid niya. Kaya yung card na hawak mo. Malamang frozen na.
hindi yan totoo. Si Sukyan pala ay isang mayamang tagapagmana. Miss Su, baka naman wala ka ng pera. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Ayos lang yan. Sir, sa ganitong negosyo ng Antigo, hindi na po pwedeng kanselahin ang order. Gusto mo ba? Buong bayad. Ay swipe mo na. Ito ang Emperor Black Diamond Card. Search po, sir. Sandali lang po. I-check ko lang po ang impormasyon ng card. Walang problema. Ayusin namin agad ang transaksyon. Kuya, may laman ba talaga ang card na iyan? Yung 5 milyon na bigay ni Presidente Lee, nandyan lahat. Sapat na yon. Si Lee Jingkuan na naman. Sigish, magpanggap ka pa. Kapag nabigo ang card na iyan, mapapahiya ka lang lalo. Kung may pera ka, bili ka rin. Kung wala kang pambili, hindi pa alam kung sino ang mapapahiya rito. Lin Tianzi, huwag mong isiping lahat katulad mo na walang mailabas na 1 milyon. Napakayaman ni Presidente Zhao. Wala kang karapatang maliitin siya. Pres, Zhao, hindi ba't gusto mo akong bilhan? Ng Antigong Florea. Gustong gusto ko yun. Bilhan mo ako, ha? Segch, mahal ko. Kahit ano pang magustuhan mo, ibibili kita. Salamat, mahal. Sobrang gusto ko yan. Marlene, kumpirmado ng walang problema ang bank card na ito. Ipirma na lang po kayo rito. Kita mo na, napirmahan na. Eh di yung iba riyan, hindi ba dapat? Lumuhod at humingi ng tawad. Ako, Tingnan ko muna. Ang ganda talaga. Diyos ko, 1 milyon ito ah. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bayad sa damages. Anak mo ako. Pag nabasag, eh di basag. Anong babayaran doon? Sige, ayaw magbayad. Eh di makulong ka. 1 milyon. Sapat na para makulong ka ng ilang taon. ako na ang magbabayad. Boss Zhao, tulungan mo naman ako. Bayaran mo na kaya para sa anak ko. Ako ang sasagot para sa kanya? Anong kalokohan sinasabi mo? Hindi ko naman siya anak. Apos ako pa. Ang maglilinis ng kalat ng anak mong yan? Lumayas ka. Chancy, anong Chancy yan? Di ba kanina lang kayo pa ang nagmamayabang? Magbayad na kayo ngayon, kung hindi, ipapahiya ko kayo. Ma, huwag kang matakot sa kanya. Natural lang nagastusan ng ama ang anak. Tumahimik ka. Ayaw mong magbayad. Gusto mo bang makulong? Ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti mo. Bilisan mo. Lin Chancy, maghintay ka lang. Umalis na tayo. Grabe naman si Lin An, sobra na siya. Pati si Lin Wei, noong makipaghiwalay siya sa'yo. Ganoon siya kawalang awa, tapos ngayon lalapit-lapit sa'yo. Sukyan, bukas, hindi ba? Pupunta ka sa isang banquet. Birthday banquet ko. Ito, hindi ko nasabi sa'yo noon. Natagapagmana pala ako ng Pamilyang Su. Wala lang akong tamang pagkakataon. Nasabihin sa'yo ang tungkol dito. Hindi ka naman magagalit, di ba? Ayokong mag-arranged marriage. Ituloy nyo man yan, tatalo na ko. Sasama ako sa'yo. Tito, yung at ko, siya ang sinang su group. Pag nakita ka niya, siguradong kukulitin ka ng tanong. Huwag kang kabahan, ha? Relax ka lang, kaya ko yan. Tignan mo, di ba kaibigan mo yon? Kaibigan ko ngayon. Kita ko lang sandali. Pumunta ka muna sa Songhe Hall at hintayin ako. Sunod ako agad. Sandali, sir. May invitation po ba kayo para sa Songhe Hall? Meron. Kaibigan ako ni Miss Su. Ganyan kagalos ang itsura? Paano naging kaibigan ni Miss Su yan? Pek yata yung invitation mo. Ah? Pumunta lang sandali si Miss Su sa tabi para makipagkita sa isang kaibigan. Maghintay po kayo, babalik siya. Kukumpirmahin pa ba yan, Lin Chancy? Akala mo porket nakarenta ka ng suite, makakapasok ka na. Sa party ng mga Su. Lin Wei, bakit ba kahit saan nandito ka? Manager Wang, party ito ng mga Su ngayong araw. Ang mga nandito,
Eksklusibo ito, mga kilala lang. Na pwede pumasok. Kapag nalaman ito ni President Su, na pinapasok mo ang ganitong klaseng tao, baka ang posisyon mo bilang manager ay mawala na sa'yo. Sir, lumabas na po kayo. Pakiusap, umalis na kayo. Tigilan mo yan. Kaibigan ko si Kimi Eileen. Miss Lee, bakit po kayo nandito? Manager Wang, sobra ka na. President Lee, patawad po. Hindi ko po nakilala agad. Papapasukin ko na po si MR Lin Lin Wei. Anong gagawin mo? Heto na, nagpatayan na ang mga aso. Gumapang ka sa hap ko. Ginong Zhao, binubuli po ako ni Lin Shanxi. Linwei, imbes na siraan mo ako riyan. Mag-isip ka na lang kung paano ka makakaalis nang hindi ka napapahiya. Kahapon pa sinasabi ni Ginoong Zhao na gusto niyang makipag-partner sa akin. Ngayon, pinapakialaman mo na ang tao ko. Sa ugali mong yan. Sa tingin mo matutuloy pa ang partnership natin? Nanonood lang ako habang unti-unti kayong bumabagsak. Hanggang sa kawawa na ang kalagayan nyo. Nanggugulo ka na naman. Sinasabi ko sa'yo. Kapag nawala ang order ko, bubugbugin kita. Gumapang ka palayo. Lin Tianzi, kasalanan mo lahat ng to. Lin Shanxi, gusto kong makita. Hanggang kailan tatatagal sa party ng mga Su? Salamat, Ginoong Lee, sa pagtulong mo sa akin kanina. Si Su King, ang boss ng Su Group, ay kadalasang nakikipag-usap lang. Sa mga taong may mapapakinabang siya. Bakit ka nandito? Ang totoo, hindi ako imbitado. Yung babae kasama ko sa apartment. Siya pala ang kapatid na babae ng prinsesa ng pamilyang Su. Ngayon ko lang din nalaman. Kuya, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Hindi ba ito si Ginoong Lee? Bagay sa'yo ang damit mo ngayon. Mukha kang mas bata. Ang gown ay panlabas na dekorasyon lang, Sukian. Darating ka rin sa edad ko. Mas mahalaga ang laman ng pagkatao. Hindi ba? Ako. Bakit parang may tension dito? Sige na, sige na. Saan ba magpunta ang dalawang magagandang dilan? Para silang tanawin na nakakakuha ng atensyon. Tingnan nyo, kasama ko ang dalawang magagandang babaeng ito. Ang daming nakatingin sa amin. Tito, sandali lang kung hindi ka pasanay sa ganitong okasyon. Pagkatapos nating maghiwa ng keke, alis na tayo agad. Maligayang pagdating sa birthday ng aking ate. Ngayong araw na ito, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Uminom muna tayo. At isa pa, may aanunsyo ako ngayon. Ang Su Group at Su Group ay magsasanib puwersa. Ang kapatid kong si Sukian Asitsway ay magkakaisa sa pag-iisang dibdib. Sana ay patuloy ninyo kaming suportahan. Hindi ako papayag sa arranged marriage. Kian, tumigil ka. Hindi ako nagbibiro. Mga kaibigan, ang tungkol sa pagsasanib sa Su Group ay desisyon lamang ng ko at wala akong kinalaman doon. Opisyal kong inaanunsyo rito na hindi ko gusto si Tsui. At hindi ako magpapakasal sa kanya. Miss Sukyan, may pagkukulang ba ako? At hindi ako karapat-dapat sa iyo? Hindi, mahusay ka. Pero ang pagpapakasal ay kailangang may pagmamahalan ang dalawang tao. Hindi kita gusto at ikaw naman ay tumutupad lang sa atas ng pamilya. Bakit pa tayo magsasama? Hindi naman lahat ay utos ng mga nakatatanda. Ako naman ay may pagkagusto kay Miss Sukyan. Kung hindi ako gusto ni Miss Sukyan, ibig sabihin, mayroon na siyang ibang minamahal? Tama, at nandito mismo sa okasyong ito ang taong gusto ko. Ano? Sino ba yan? Presidente Su, huwag kayong magalit. Ang sinabi ni Miss Sukyan ay maaaring dahilan lang para tanggihan ako. Hindi, seryoso ako sa sinasabi ko. Tito Lin Shanxi. Papakasalan mo ba ako? Sino ka ba? Bosu, hindi importante kung sino ako. Ang importante,
Pinipilit mong ipakasal ang kapatid mo sa lalaking hindi niya gusto. Bakit mo siya pinipilit? Ang mga usapin ng pamilyang Su ay wala sa lugar ng isang hamak na tulad mo. Boss Su, siya po ang totoo niyan. Manggagawa lang siya sa konstruksyon. Pero tingnan niyo si Miss Sukian, kung gaano siya kaaki-akit sa kanya. Tinanggihan pa niya ang lahat para lang dito. Pati na ang engagement sa pamilya Su. Ibig sabihin, may kakaiba talaga siyang pamamaraan. Sukyan, tinanggihan mo ako. Dahil sa isang manggagawa lang, akala ko kung sino mayamang tagapagmana pala, pero itong si Sukyan, nagkakagusto sa isang trabahador, ang Su Corporation, ay magiging katawa-tawa talaga. Gusto pa naman sanang umangat ni Boss Su sa tulong ng pamilya Su. Pero mukhang nasayang lang ang lahat. Huwag ka agad magsalita. Paano naman papayag si Boss Su na ang kapatid niya ay mapakasal sa isang simpleng trabahador? Nakakaaliw. Sa tingin ko, magiging masaya ang gabi na ito. Sino ba ang nagpapasok sa kanya rito? Mga tauhan. Itapon niyo siya palabas. Boss Su, hindi ako nananadya ng gulo. Kahit hindi mo ako paalisin. Kaya ko namang umalis ng kusa. Pero sinasabi ko sa'yo, kung patuloy mong ipipilit ang kasalang hindi niya gusto, baka may magawa siyang hindi maganda na pagsisisihan mo habang buhay. Palayasin niyo siya. Sinong may lakas ng loob? Pakalmahin mo ang sarili mo, Su. Ang binatang ito na si Lin Tianxi ay vice-presidente ng Black Dragon Group at ako ang nagdala sa kanya. Kung itataboy mo siya ngayon, ibig sabihin ba nito'y ayaw mo kami sa Black Dragon Group? Nakita mo na, Su, kaya niyang makuha ang pabor ng mga tagapagmana ng Black Dragon Group at Su Group. Kita mo na, napakahusay ng mga galaw niya. Lin Wei, tumigil ka nga dyan. Kakatapos mo na mag-inay sa harap ni Zhao Shanyu. Tapos ngayon, dito ka naman magkakalat. Paano niya nalaman? Sige na nga, Miss Lee, ang Su Group. Kahit wala kaming negosyo sa Black Dragon Group, pero alang-alang sa pagkakaibigan namin ng iyong ama, hindi na ako makikipag-away. Pero isa lang ang paalala ko sa iyo. Ayusin mo ang mga tao mo. Ang usaping pampamilya ng Su Group ay wala silang pakialam. Pasensya na sa lahat, patawarin ang aking anak. Ang ginawa ni Natsui at Kian Kian, huwag na ninyong seryosohin. Tama, Su. Naniniwala akong ang panlasa ni Miss Sukyan ay hindi ganoon kababa. Naniniwala rin ako na kaya kong makuha ang loob niya. Sage. Kung gayon, ang pagsasama ng Su Group at Su Group ay tuluyan ng napagkasunduan. Sa susunod na buwan, ganapin ang kasal. Hinding-hindi ako papayag. Ako, si Sukyan, kahit mamatay pa ako, hindi ako magpapakontrol sa inyo. Kian, bumaba ka riyan agad. Ikaw ang nagtulak sa akin ito, at kung ipipilit mo pa rin, na ipakasal ako sa lalaking hindi ko mahal, hindi mamamatay na lang ako. Sukyan, sandali. Presidente Su, talaga bang itutulak niyo siya sa ganito? Mawawalan kayo ng lahat pati anak niyo. Presidente Su, mukhang hindi pa talaga handa si Miss Sukyan. Ayos lang po. Pwede naman nating ilipa ang kasal sa ibang araw. Ayoko rin namang masaktan si Miss Sukyan. Ayoko siyang hintayin hanggang magbago ang isip niya. CJ, Kian, bumaba ka na agad. Ito ang pangako mo sa akin, ha? Kapag pinilit mo pa ako, tatalon talaga ako. Marami namang pwedeng talunan dito. Ayos ka lang ba? Papatayin mo talaga ako sa galit. Grabe, natakot ako ng husto. Kuya, namaga ang kamay mo. Pag-uwi natin, gagamutin ko yan. Ayos lang, maliit na sugat lang. Ang mahalaga, ayos ka lang. Lin Chansi, di ba? Sige, magaling. Salamat po sa papuri, Presidente Su. Sa totoo lang, tinuturing ko si Sukyan bilang pamangkin. Hindi pa naman umaabot sa punto na may namamagitan sa aming dalawa. Pero feeling ko, mali kayo ng pinili, Presidente Su. Hindi simpleng tao ang napili niyong maging kabiyak. Bakit? May anak ba siya? Ikaw? Nagsisinungaling ka. Presidente Su, kung ayaw niyong maniwala, puntahan niyo ang East Coast Street number 12. Nandoon ang anak niya. Kamukhang kamukha ni Tsui. Dad, Halika, anong gusto mong kainin ngayong gabi? Karn, Gusto mo ng karne? Mabuti yan, nakakapagpatangkad. Umalis ka, layas. Hindi mapagkakatiwalaan si Tsui, pero kailangan ang kasal. Hindi, siya lang ang gusto ko, Kian. Kung hindi ka makikipagkasundo, paano natin mapoprotektahan ang pamilyang Su? Naputol na ang ating pondo. Ano? Kaya naputol ang kondo. Kaya kung kumita ng 10 bilyon para sa'yo. Kung mayaman ka na, hindi mo na kailangang makipagkasundo sa kanya, di ba?
Bangoy, I'm so bias yan. Kung hindi maganda ang kalalabasan, hindi rin kita kayang protektahan. Huwag kang mag-alala. Hanggang makipagtayaan, may tiwala ako. Ano ang nais mong itaya? Ganito, bigyan niyo sila ng lipunan. Sa 3 araw, ibabalik ko ang proyektong 10 bilyon. Di ba't isa lang siyang tagabuhat ng semento? Paano siya naglakas loob magsalita ng ganyang kalaking pangako? Sabi ni Juan, alis na siya ng group. Kaya, 1 milyong puhunan para maging 10 bilyong tubo. Talaga namang kahibangan yan. ito, alam kong magaling kayo, pero itong 1 milyon. Para maging 10 bilyon, imposible po talaga yan. Presidente Su, bigyan natin siya ng pagkakataon. Wala namang mawawala sa Su-group dito. Kung hindi niya magawa, mababali ni Presidente Su ang kanyang mga binti, itatapon sa Haicheng. Para hindi na niya muling guluhin si Sukyan. Tumahimik ka. Sige, papayag akong makipagtayan sa'yo. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo kayanin, umalis ka sa Haicheng. At saka, huwag ka nang magpakita pa kay Kian. Ang salita ng marangal na tao ay hindi na mababawi. Unang beses kong makakita ng taong naghuhukay ng sariling libingan Gusto kong makita kung paano ka mag-impake. at lalayas ng Haicheng. Tumawa kayo. Susunod na oras na para umiyak kayo. Umalis ka sa Haicheng. Tumawa kayo, iyak rin kayo mamaya. Pasensya na sa biglaang gulo. Huwag sana kayong mag-alala. Tuloy na natin ang selebrasyon. Sana masyahan kayong lahat. Zintiansi, ano ba talaga ang plano mo? Anong klaseng negosyo ba yan para mag-invest ng 1 milyon? Tapos kikita ng 10 bilyon? May maganda nga akong proyekto. Pero kailangan ko ng tulong ni Boss Lee. Walang problema sa akin ang makipagtulungan. Pero itong bagay na to, talagang napaka-imposible. Kung mas imposible, mas lalong kikilabutan ang mga tao. Mas magiging kapanapanabik yan. Tama ka naman dyan. Pero sa tingin ko, hindi lang puso ng mga tao ang gusto mong makuha. Gusto mo ring makuha ang puso ni Sukyan. Kanina lang, nagpakabayani ka para iligtas siya. Ang dalaga, kumikinang ang mga mata sa'yo. Wala akong magagawa. Sa sitwasyong yon, ako lang ang pwedeng makasagip sa kanya. Bakit para kang nagsiselos? Kung ikaw sana ang nasa panganib, gagawin ko rin ang lahat. Para iligtas ka. Kuya, nakuha ko na ang gamot. Maglinis muna tayo ng sugat. Ayos lang to, ako na. Hindi pwede. Hindi mo kakayanin mag-isa. Iabot mo nga. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. At sa pagtaya para sa akin. Ayoko lang na madamay ka. Ganyan ba kababa ang tiwala mo sa akin? Akala mo, talagang matatalo ako. Hindi mo naman kailangang magpakahirap. Kunin mo lang ako. At magpapakamatay ako sa pagsunod sa'yo. Eh di magmumukha akong totoong nang abduct ng menor de edad. Alam mo, pwede mo namang pumili ng sarili mong landas. Hindi mo kailangang ibigay ang sarili mo sa akin. Ililibre kita ng hapunan. Ngayon, paghahandaan ko ng maigi. Hoy, huwag kang maniwala dyan. Anong candlelight dinner? Noong isang beses, simpleng salo-salo lang yon para sa bagong bahay. Wala naman akong sinasabi. Ikaw tong kinakabahan. Baka naman. May tinatago ka. aminin ko, minali talaga kita noong una. Sabi ko na nga ba, ang isang prinsesa na tulad ni Misu, paano magkakagusto sa isang manggagawa sa konstruksyon? Ngayon, nigets ko na. Hindi naman yata ako ang sadya mo rito para lang purihin. Pasensya na, pero hindi ko talaga kayang hangaan ang tulad mo. Kang payaso na nagpapapansin lang. Akala mo yata niloko ko si Sukyan. Eh ano pa? Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo pero ayoko namang hamakin. Ng isang taong mapamataas na tulad mo. Bago mo diktahan ng iba ng tama, siguraduhin mo munang malinis ang konsensya mo. May anak ka na. Tapos magpapakasal ka pa. Mag-ingat ka baka mabaw ka. Ikaw. Lin Chenji, ha? Sige. Tatandaan kita. Abangan mo. Layas ka sa Haicheng. Itong subgroup kung hindi ako nagkakamali. Alahas yata ang negosyo nila. Dahil sa kawalang hiyaan ng lalaking yan sa susunod. Puntahan ko nga ang kumpanya nila at kumita ng ilang daang milyon. Fiancé, mag-car lang ako sandali. Sandaling hintayin mo lang ako dito. CJ, ako na muna ang magdadala ng bag mo. Sino ka ba? Ang sakit. Hindi mo ba alam na huwag humarang sa daan? Ay, mahal ko.
bilisan mo, humingi ka ng sorry. Maayos naman akong nakatayo rito. Ikaw tong kusang bumangga sa akin. Bakit kamukha niya si Jingsuan? Gamitin ko ang mata na nakakakita sa lahat para matingnan ang impormasyon niya. Tita, tito. Ah, kayo pala ang tita ni Jingsuan. Kilala mo si Jingsuan. Kaibigan ka ni Jingsuan. Guwapo nga siya. Paano naman makikilala ni Jingchuan ang tulad niya? Alam ko na, tiyak na may ginamit siyang panloloko para malaman ang relasyon ninyo at magpapansin sa atin. Tingnan mo, hindi kita palalampasin ngayon. Sabi ko sa'yo, kaibigan ako ni Jingsuan. Ikaw ha, guwapo ka lang pero tinulak mo ako. Papatayin kita ngayon. Tigilan mo iyan. Liu King, kaibigan ko si Tianxi. Bakit mo siya sinasaktan? Jingsuan, kaibigan mo talaga siya. Akala ko kung sinong guwapong lalaking nakapasok lang dito. Jingsuan, makinig ka sa akin. Huwag ka nang makipagkaibigan sa mahirap na tulad niya. Tiyak na pera mo lang ang habol niyan. Tita, hindi bobo si Tianxi. Napakagaling niya noong hindi pa nababayaran ang utang sa kumpanya ko. Tinulungan akong kumita ng 1.5 bilyon. Ano? 1.5 bilyon? Aba, magkamag-anak pala tayo. Pasensya ka na, Tianxi. Ano naman kung 1.5 bilyon? Hindi naman napunta sa bulsa niya. Guwapo nga pero wala namang pera. Kung makalait naman ito, matandang asawa na may batang mister, tingnan natin. Kung anong sikreto ng Liu King na ito. Bago mo ako patayin, magpaliwanag ka muna sa asawa mo. Sino ng babaeng kasiping mo kagabi? Ano? Liu King, nagloloko ka sa akin. Mahal, hindi ako nagtaksil. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Hindi ako nagsisinungaling. Hoy, anong ginagawa mo? Mahal, bakit ngayon ka lang nagparamdam? Binayaran ka na ba ng babaeng yon na si Wenmi? Tumahimik ka nga. Aba Liu King, nagawa mo talaga yon? Ako. Tama na, maghihiwalay tayo. Security, palayasin niyo yan. Mahal, ikaw lang ang nasa puso ko. Mahal kita. Hoy. Attorney Lee, pakitingnan mo nga. Kailangan ko ng ebidensya ng panloloko ni Liu King para wala siyang makukuhang kahit ano. Tita, huwag na natin pahirapan pa. Pumunta ka sa Lihaw Hotel. At kunin mo ang video footage. May ebidensya ka na agad. Paano mo nasigurado? Tita, magtiwala ka na lang sa kanya. Napakagaling ni Tianxi. Sage, ang lalaking to. Naglalaro lang. Nangahas pang manloko sa loob mismo ng hotel ng pamilya Wen. Talagang naghahanap ng sakit ng katawan. Alis na ako. Hay, matagal ko nang sinabi kay tita na hindi mo pagkakatiwalaan itong si Liu King. Isa siyang lalaking nakaasa sa babae, pero ayaw maniwala ni tita. Nga pala, Tianxi, anong proyekto raw yun? Nakikita na yun? Balak kong kunin ang Dongbo Tower. Dongbo Tower? Itong Dongbo Tower, 1 taon na ang nakalipas, binili ng Cheng Group. Sa halagang 3 milyon. Ang boss ng Cheng Group, si Cheng Dong, balak sana na gawing TV ang gusaling ito. Pero nang tumigil ang development, sa paligid, nawalan na rin ng silbi ang gusali. Pero kahit na, hindi na ito kailangan ng Cheng, hindi nila ito ibibenta ng ganoon kamura. Sa atin, Hindi ko ito bibilhin sa 3 milyon. Balak ko na makuha ito sa 1 milyon. 1 milyon? Imposible yan. Nananaginip kayata ng gising. Para sa iba, imposible. Pero para sa akin, lahat ay posible. At saka sukyan. Kung makikipag-negotiate tayo sa Cheng ngayon, tiyak na papayag sila. Kaya ang kailangan mo lang ay tulungan akong makipagkita kay Cheng Dong. Hindi naman mahirap yon. Pero gaya nga ng sinabi mo, isa itong magandang proyekto nakikita ng bilyon-bilyon. Kaya mo bang ipaubaya ito sa Sugroup? O baka naman, hindi ko na makapagla. Naku, sa ngayon, ang kumita ng pera. Ang pinakawalang challenge na bagay para sa akin. Tumutulong lang ako sa isang kaibigan. Sige, tutulungan kita. Lin Chanji. Kahit hiwalay na kayo ni Weiwei, alang-alang sa pinagsamahan ninyo noon. At sa respeto kay President Lee, bibigyan kita ng isang pagkakataong makipag-deal sa akin. Sabihin mo, anong kailangan? Ngayon, si Misu mismo ang may balak bumili. Nagustuhan niya kasi ang East Wave building mo. Miss Su, pasensya na sa tanong, pero bibili kayo ng East Wave Building. May plano ba kayo? Hindi naman kasi prime location ang gusaling iyon. Nitong mga nakaraang taon, bumababa na ang renta. Kung gagamitin ninyo pang negosyo,
Dapat pag-isipan ninyong mabuti. Plano ni Miso na gawin itong industriya ng sining at kultura. Hindi man. Prime ang East Wave, bagay ang espasyo. Para sa industriya ng sining at kultura at mga exhibition area. Kamakailan lang, talagang interesado ako sa industriya ng sining at kultura. Kaya naghahanap ako ng lugar na hindi naman ganoon kamahal, para lang paglaruan. Limitado ang budget ni Miso. Masyadong mataas na presyo. Hindi niya kayang sagutin. Mas mahalaga sa kanya ang value for money. Lumangsoro ka talaga. Dati ayaw mo sa akin, ngayon lalamangan kita ng malaki. Sa totoo lang, wala nang gaanong kita ang East Wave Building ngayon. Kung maibebenta ko rin lang, mas makakabuti pa nga. Dahil gusto ito ni Miss Su, siguradong bibigyan ko ng discount. Itong gusaling ito, binili ko noon ng 3 milyon. Malaki ang gastos, kung gusto mo. 4 na milyon, wala akong tubo, pero hindi rin lugi. Oh, President Cheng. Pareho naman tayong alam ang laro. Ang East Wave Building. Magiging chemical plant, dudumi ang tubig. Ay makakaapekto sa kabuang halaga nito. Anong sinasabi mo? Gagawing planta? Lin Chanxi, sino bang niloloko mo? Kung ayaw mong maniwala, tumawag ka at magtanong. Malalaman mo rin. Sa Planning Bureau, tiyak na may impormasyon na sila. Li Wen, tanungin mo yung kaibigan mo sa planning office. Kung totoo bang magtatayo ng pabrika. Ano? Totoo bang itatayo? Boss Cheng, katanong ko lang sa kaibigan ko sa planning office. Itatayo nga ang pabrika. Baka lumabas ang official papers sa susunod na linggo. Kung ganoon, tiyak na hindi alis sa development zone ang lupang yon. Tiyak na hindi angat ang building na yon. Kung ganoon, samantalahin na natin para kumita. Dalawang milyon, sa inyo na ang Dongbo Building. 1.2 milyong miso sa industriya ng malikhain. Mababa na tubo, di kaya. Tama po, Boss Chen. Kung papayag kayo, pipirma tayo ng kontrata ngayon din. 3 milyon ang ginastos ko sa pagbili ng building na yan noon. Hindi ba nilulugi mo ako niyan? 1 milyon. Kung ayaw mong ibenta, kalimutan na natin ang pinag-usapan. Hindi naman kailangan talaga ni Miso ang Dongbo Building. Kung ayaw mong ibenta, aalis na kami. 3. 2. Sandali. Sage, 1 milyon na lang. Lai Wen, ihanda mo agad ang deed of sale. Kahit anong itayo diyan, walang kikitain. Malulugi kayo ng husto. Tiyuhin, napakagandang balita. Tataas ang halaga ng Dongbo Building. Nalaman ni Zhao Tianyu na ang gobyerno, magbubukas ng MRT at komersyal na distrito, ay kikita ng 10 bilyon. Anong sinasabi mo? Tataas na ang halaga ng Dongbo Building. Naibenta na ang Dongbo Building kay Miss Su sa halagang 1 milyon. Hoy, pirma na ang kontrata. Hindi na pwedeng bawiin. Lin Chanxi, sinadya mong linlangin ang tiyuhin ko para ibenta sa mababang halaga. Tito, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nangingisay ng ganyan? Subo ang bibig, duling ang mata. Tumawag kayo ng ambulansya. Huwag mo akong takutin. Lin Chanxi, hindi pa tayo tapos. Ayan na, sa akin na ang gusaling ito. Mula ngayon, mayroon na akong 100 bilyon. Nakapirma ka na. Ikaw na ngayon ang may-ari. Sulit na. Na pala, Yancy, may gusto sana akong hingin sa'yo. May lumang painting na gustong-gusto ng nanay ko. Pero ayaw itong ibenta ng may-ari. Kailangan ko humanap ng mas mahalagang bagay para ipangpalit doon. Kaya mo ba akong hanapan ng pinakamahalagang lumang painting? CJ, bukas sasamahan kita sa Antique Street. Nakita ko na ang painting. Tiyak na papayag ang may-ari ng antique shop na makipagpalit. TSK, naganda pa naman ako ng sorpresa. Pero mukhang hindi na naman. Makakasama si Tito. May babae sa pangitain. Maganda ba? Kaya ko rin kaya magsuot ng ganyan? Hindi yung babae ang tinitingnan ko, kundi yung painting. Magandang araw. Magkano itong painting ng magandang babae? Kayong mga lalaki talaga, hilig ninyo itong painting na ito. 10,000. Kunin mo na. 2 taon na 1,000. Aba, may alam ka rin pala. Sige, sayo na.
Lin Tianxi, hindi halatang ganyan kakahilig sa magaganda. May nakatagong Chanshan Fuju painting sa loob nito. May problema ba ito? Walang pinagkaiba. Totoong Chanshan dwelling painting to. Double-layered painting. Ang galing mo talaga. Salamat sa paghahanap. Ililibre kita ng bonggang kainan. Deserve mo ng matinding reward. Aba, di ba si Mr. Amazing Lintu? Ngayon, hindi ka na umaasa. Sa paawa ng babae, may bago ka ng jowa. Ah, dito pa kayo kumakain. Kaya niyo na to. Boss Le. Lin Chensi. Ay, lumaki na ang ulo mo. Ah, pugi na pugi ka na ngayon ha. Pero sigurado ako, si Miss Lee. Nilalaro ka lang yan. Sandali na lang. Tatapon ka rin yan. Ganyan ako kaganda ang Tiansi ko, di ko kayang bitawan. Siya ang pinakamamahal ko. Ikaw kaya. Mag-ingat ka, baka ikaw ang itapon ng pinakukuhanan ng milyonaryo. Tama. Ikaw, Lin Wei. Mag-ingat ka pag umukas na ang ganda mo. Baka itapon ka rin ni Zhou Xianyu. Kayo talaga. Malapit nang tumaas ang presyo ng Haicheng stocks. Hecheng stocks. Tataas. Lin Chensi, sira ka na ba? Yang stock na yan. Babagsak hanggang sa probinsya mo. Tataas. Kadiri. Kaya nga, Pogi. Huwag kang maglaro-laro ng apoy, baka mapasok ka. Naglakas loob kang sumpayin ako? Ako na nga tong tunay mong anak. Alam mo rin palang anak mo ko. Nung iniinsulto mo ko, inaalala mo ba kita? Lin Chensi, tama na. Tama naman si Xiao An. Pugi ka lang talaga. Isang pugi na walang utak ang bibili ng basurang stock na yan. Tumaas. Tumaas ang Haicheng. 10 minuto pa lang, kumita na ng 1 bilyon, Tianzi. Ang galing-galing mo. Tara, ngayon naman ako ang manlilibre sa'yo. Lin Tianxi, nagulat ako. Ang laki ng kinikita mo. Pero kahit magkano pa yan, akin pa rin lahat yan. Tara na. Kahit magkano pakitain ko, wala kang kinalaman. Teka, nanay ko ang dati mong asawa. Bakit? Hindi ako kasama diyan? Wala na akong pera eh. Ngayon, bibigyan mo ako o sasaksakin kita. Wala na rin naman akong gana mabuhay. Ayaw mong magbigay? Size. Tianzi, ingat. Aray, kamay ko. Kamay ko. Gabi na, uwi na tayo. Hello, 2 kwartong may malaking kama. Pasensya na, peak season ngayon. 1 kwarto na lang ang may malaking kama. Pagtiyagaan na lang natin ngayong gabi. Sige, sa sofa na lang ako matutulog. Pwede naman tayong magsabay. Ha? Ano? Wala yon. Tara na. Jingsuan, ikaw. Tianzi, lahat ng sinabi ko kay Linwei kanina, totoo yun. Gusto kita. Tianzi, tayo na ngayon, magkasintahan na tayo. Pag nakuha natin ang Hanshuang 2, sabay nating ibigay kay Mama. Sige, pumunta na tayo ngayon sa tindahan ng mga lumang painting. Sino kayo? Magsasara na kami. Kung bibili kayo, bukas na lang kayo bumalik. Boss Chu, siya po. Ang presidente ng Black Dragon Group, si President Lee. Matagal na po kayong gustong makausap ni Boss Chu tungkol sa Hanshuang 2. Tumanggi na po ng malinaw si Boss Chu sa Black Dragon Group. President Lee, narinig ko na po kayo. Iba pa rin pala kapag nakita ng personal. Hindi inaasahan na ganito kaganda ang personal. Ako ang pangalawa, agapamahala ng tindahan. Hello, Hello po, second boss. Ako po si Lin Tianxi. Kasintahan ni. Lin Chensi. Kaya naman pala pamilyar ang mukha mo. Ikaw pala yon. Noong nanligaw ka sa akin at tinanggihan kita, hindi ko inakalang. Magiging bodyguard ka lang pala. Buti na lang. Hindi ako nabulag at pinakasalan kita noon. Sinabi ko na sa'yo, yung love letter na yon. Pinadala ko lang para sa iba. Hindi talaga kita gusto. Huwag kang assuming dyan.
Suna, anong pek itong binenta mo sa akin? Impossible naman. Paano ito naging fake? Huwag ka nang dumaldal. Ibalik mo agad ang 500 kong piraso. Ako, saan ako kukuha ng 5 milyon? Kung wala kang pera, isanla mo sa akin yung tindahan mo. Ha? Hini, ang lakas naman ng loob mo. Nagpalit ka ng napakaraming lumang painting. Kailangan kitang ibuko. Tatawagan ko si Boss Xu. Hoy, anong pinagsasabi mo? Akala mo porket may sinasandalan kang mayamang babaeng kaya mo nang magmayabang. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi lang dahil kay Boss Lee. Hindi ka nga makakapasok sa pintuan ng gallery namin. Ang gallery niyo pala, halo-halo ang mga tao, parang palengke. Puro basura lang naman ito, sinasabi niyong magaganda. Sobrang baba naman ang kalidad ng tindahan niyo. Tumigil ka nga. Sinasabi mong may fake sa gallery ko. Pangalawang boss, hindi nyo na kailangang patulan yung ganyang uri ng taong walang modo. Kilala ko yan. Dati yan tagabuhat ng semento sa konstruksyon. Ngayon, naging assistant kuno. May mga taong umaangat lang dahil sa itsura. Ah, isa palang patay gutom. Akala mo porket nakapagpalit ka lang ng damit, hindi ka magbabago. Gusto mo pang bilhin. Yung pinaka-treasured na frost painting ng gallery namin, kahit durugin pa pati buto mo. Ni isang antike namin, hindi mo kayang bilhin. Tinitignan lang ako. Yung dala ko ngayon, mismong lahat ng laman ng tindahan niyo. Hindi kayang tumbasan ang halaga nito. Lin Tianxi, nababaliw ka na ba? Walang ganyan sa akin. Nga, ang kapal talaga ng mukha. Sig, kung makapagpakita ka ng kahit isang magandang bagay, ako si Tsuna. Luluhod ako sa harap mo at yuyuko ng 10 beses. Tama, kung may maganda kang gamit, papayag akong maging kabit mo. Hindi ko kailangan ng kabit. Che, Peking bersyon ng pang-isa sa pangingisda sa Niebeng Ilog, ipinagmamalaki mo pa. Kahit konti lang ang alam ko sa mga antigo, ang pinturang ito. Kitang-kita sa isang tingin na peke. tigil ang pagpapanggap. Lumaki akong napalilibutan ng mga lumang pintura. Alam ko ang totoo. Alam ko sa haplos lang. Naglalakas loob ka pang magpakitang gilas sa akin. Nalalaman sa isang haplos? Eh di ang dami mong pinturang hahawakan. Imasin mong mabuti kasi hindi lang isa ang peke rito. May lakas ka bang ilabas at suriin natin? Sige, ngayon na ang pagkakataong turuan kita ng leksyon, bata. Kaya kong ilabas ang pintura, pero kung totoo pala ito, luluhod ka at iuntog mo yung ulo mo, pero kung fake. Ako ang luluhod at magpupugay sa'yo. Pangalawang boss, huwag kang makipagsabayan sa ganyang uri ng tao. Kapag napatunayang fake talaga, tapos na ako. Ibaba mo ang pintura. Tingnan mo ito, pang-isa sa pangingista sa Niebeng Ilog mula sa King. Kilala mo ba? Ang pinturang ito, mali agad ang material ng papel sa unang tingin pa lang. Modernong papel na bigas ito, saka hindi pantay ang pagkakalat ng tinta. Pati pirma mali, punong-puno ng pagkakamali. Lin Tianxi, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong punitin ang pinturang nakakahalaga ng 1,000,000. 1,000,000 para dito. Hindi pa ito abot ng 1,000. Aba, ang tapang mong sabihing fake ang pang-isa sa pangingista sa Niebeng Ilog. Kini, tumawag ka ng pulis, ipahuli mo siya sa presinto. Sinong may ganang humuli? Anong ginagawa nyo? Sila'y pumunta para manggulo sa Antigo. Siya mismo, sinira pa ang 1,000,000 pisong obra maestra. Yon daw ang pinakamahusay na gawa ni Master Liu. Bobo, itong mga basuang ito, wala naman siyang maling sinabi. Paano nangyari ito? Binili ko ito sa napakataas na halaga, at nakita mo mismo, ate. Paano ito naging fake? Ako, Noong una totoo yan, pero ngayon hindi na. Tiyak na pinalitan na ito ng iba. anong tinitingin-tingin mo? Gusto mo akong ipahamak? Ano ba talaga? Ikaw lang ang nagbabantay. Bakit naging fake ang isang magandang painting? Boss, anong nangyari? Hindi ko po alam. Madali lang malaman yan. Tingnan mo ang chat history sa cellphone niya. Di ba malalaman mo rin? Boss, patawad po. Nagsugal po kasi ako sa kasino. Ang laki ng natalo ko. Wala na po akong ibang paraan. Kaya umabot po ako sa ganito. Tumawag ka na agad. Bawiin mo ang painting. Kapag nakarating na sa buyer yan, huli na ang lahat. Bobo, tawagan mo na. Hoy, nakalating na ba sa Kyoto ang painting? Bawal ibenta. Ibalik nyo agad. Aba, napakasama mong babae. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Lin Tianxi, alang-alang sa pagiging magkaklase natin dati. Ipagtanggol mo naman ako. Patawarin mo na ako ngayon lang. Pangako, hindi ko na ulitin ang ganitong katangahan. Ang sarili mong gawa, sarili mong sumpa. Security.
Ilabas ninyo siya. Huwag po. Huwag. Kayong dalawa, maupo ho kayo. CJ, Maraming salamat sa tulong ninyo ngayong araw. Kapatid ko ang nagmagaspang at bastos sa inyo. Magsorry ka na nga. Papatawad po. Ayusin mo yung tono mo. ayos lang yan, Boss Tsu. Naparito ako ngayon para ipagpalit ang painting para sa taong mahal ko. Ito ay totoo nga. Ang bundok tagsibol na obra maestrang kayamanan. Sigurado ba kayong ipagpapalit ninyo ito sa malamig na hamog? Sinabi ko na kay Boss Tsu, ang malamig na hamog na ito. Konektado sa hiling ng aking ina. Matutupad nito ang paghihinayang ng matanda. Para sa akin, ito ay regalong hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. Si Boss Tsu ay taong marunong pahalagahan ng sining. Naniniwala akong mas may saysay ang obra kung nasa kanyang mga kamay. Sandali lang po, kukunin ko na ang pinta. Kumusta, Miss Tsu? Bilib ka na ba? Hindi ba't sabi mo, kapag may naipakita akong mas mahalagang bagay ngayong araw na ito, luluhod at hihingi ng tawad sa akin? Tinatanggap ko ang pagkatalo. Hoy hoy! Marunong tumupad sa salita si Miss Tsu. Tayo na, bumangon ka na. Buti na lang mas matanda ako sa kanya, kundi nabawasan pa ang buhay ko. Ikaw talaga. Ito na po ang pinta na hinihingi ninyo. Nagdala kayo ng ganitong pambihirang kayamanan sa tindahan ng Antigo. Bukas ng alas 8, may auction ng mga kayamanan sa Haicheng. Pero iba ang estilo ngayon, nakalagay lahat sa kahon ang mga Antigo. Hindi mo makikita. Swertehan na lang talaga. Ito ang mga imitasyon. Sabi nila, ang auction ng Haicheng na ito ay 3 taon isang beses. Ang dadalo ay mga dalubhasa at sikat na personalidad sa mundo ng Antigo. Hindi ito bukas sa publiko. Fang Zai, 2 imbitasyon ni Boss Tsu. Hindi mabibili ng kahit gaano karaming ginto. Auction ng mga kayamanan. Ang mata kong nakakakita sa lahat. Sa wakas magagamit ko na. Ngayon, sisikat ako sa buong bansa. Sa totoo lang, gusto ko rin sanang pumunta sa auction para masaya. Sayang, may lakad na kami ng kaibigan. Hindi ako pwedeng umurong. Ginoong Tsu, kung bukas maghahiking kayo, dapat talagang mag-ingat kayo sa taong may suot na itim na kwintas na butil. Hindi kailanman nagkakamali ang sinasabi ni Tianzi. Kaya pakiusap, doblehin ninyo ang pag-ingat, Ginoong Tsu. Mapagkakatiwalaan ko kayong dalawa dahil kay Ginoong Lin. Ano ang mangyayari sa taong ito? Kung hindi kayo makakapaghanda ng maaga, itutulak kanya pababa ng bundok bukas ng 4 oras 20 minuto ng hapon. Alam ba ninyo kung sino ang nag-utos sa taong ito? Ang taong ito ay may pagkakahawig sa iyo, isang lalaki. Iyak na yon ang anak sa labas ng aking ama. Ginoong Lin, maraming salamat sa paalala, mag-iingat ako. Sa tingin ko ay gumagabi na. Bakit hindi muna kayo magpalipas ng gabi dito? Saka na kayo umalis bukas. CJ, Asok po kayo. Interesado ka ba sa treasure appraisal? Ano pa bang alam mo? Mga porselana? Mga alahas? para sa akin, ito'y oportunidad. Dahil sa kasunduan sa pustahan namin ni Suking, medyo sumikat ako pero ang tagal na rin noon. Naglalaho na rin ang kasikatan na yon. Kaya ang kumperensyang ito ang aking pinakamahusay na pagkakataon. Kailangan kong sumikat sa isang iglap. Pagdating ng panahong iyon, magiging Pagdating ng panahong iyon, ano ang gagawin mo? bahala na pagdating ng panahon, ngayon wala akong oras. Pupunta ka ba talaga? Antigo'y parang blind box. Alam mo namang napakatumpak ko kahit hindi ko mahawakan o makita. Kapag ng aking bakit. CJ, hindi ko akalain na bukod sa paghula ng kapalaran ng tao at pangyayari. Kaya mo ring suriin ang mga antigong hindi mo nakikita, napakahusay. Siyempre naman, mas magaling ako sa ibang bagay.
Huwag mo akong titigan ng ganyan, baka kainin kita. Pwede naman tayong bumalik ng Haicheng mamayang hapon. Dahil ang dami pa nating oras, sayang naman kung hindi sulitin. Hoy, Tito, nasaan ka na? Bilis, balik ka na rito. Ang sakit na ng pakiramdam ko. Sukyan, anong nangyari sa'yo? Nasa panganib si Sukyan. Sukyan, hintayin mo ako sa bahay. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Babalik ako ngayon para puntahan ka. Nakita kong nasa panganib si Sukyan. Kailangan kong bumalik agad para sagipin siya. Sige, sasamahan kita. Tara. Jingswan. Dati, iniligtas ko kasi si Sukyan. Kaya nagkagusto siya sa akin. Pero hindi ko naman. Tingin sa daan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat. Naniwala ako sa'yo. Jingswan. Mamaya, pupuntahan ko si Sukyan para tingnan kung anong meron. Kapag naayos ko na siya, babalikan kita. CJ, Sukyan, paano ka nagkaganyan? Ayos ka na ba? Tito, nasugatan na nga ako. Ni hindi mo man lang ako matawagan kanina. Nadulas ako sa banyo habang naliligo. Ang hapding nga i. Pwede bang hipan mo para mawala ang kirot? Hayan ka na naman, ang tanda mo na pero ang likot mo pa rin. Hintayin mo ako, kukuha ako ng gamot. Ayokong maghintay. Ngayong nakabalik ka na. Huwag ka nang aalis pa. Sige na please. Sukyan, mahigit 10 taon ang tanda ko sa'yo. Sa isip ko, parang pamangkin na talaga ang turing ko sa'yo. Hindi talaga tayo bagay. Ano naman kung mas matanda ka? Yung sikat na singer na si Teacher Erbao. Mas matanda pa nga ng 30 taon sa asawa niya. Bakit tayo hindi pwede? Sukyan, Tayo ang unang nagkakilala, hindi ba? Bakit hindi pwede sa atin? Kapag tayo na, malalaman mo rin. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ipapaintindi ko sa'yo. Tayo talaga ang para sa isa't isa. teka lang. Sabi ko ayoko nang maghintay. Ayoko na. Sukyan, alam ko kung ano ang nararamdaman mo pero hindi kita gusto. Dapat humanap ka ng taong mamahalin ka talaga. Ngayon, hahanapin ko na ang taong mahal ko. Tianzi, bukas may salo-salo sa amin. Family gathering. Handa ka na bang sumama sa akin? Walang problema. Kung gayon, Sukyan. Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat doon. Kung papayag ka, formal kitang ipapakilala sa pamilya ko. Jingswan. Gusto mo bang magpakasal ako sa pamilya niyo bilang lalaking nakasa? Bakit ganyan ang iniisip mo? Ang kasal ay hindi para maghigpit. May karapatan kang pumili. Saka, naniniwala ako na ang lalaking pinili ko, ang Lee Jingsuan na ito, ay tunay na natatangi sa lahat ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Jingswan. Hindi kita bibigyan. Papakasalan mo ba ako? Kung ikaw, gusto ko. Salo-salo lang iyon, hindi mo kailangang magdala ng mamahaling regalo. Gusto ko lang na magustuhan ako ng nanay mo. Na maging karapat-dapat sa pagtanggap ng pamilya niyo. Sa kanila ako mapagkakatiwala ang ibigay sa akin ng anak nila. May tiwala ako sa'yo. Napakatamis naman ng mga salita mo. Lin Chensi, mukhang. Malapit ka nang maging manugang na lalaki ng pamilya Li. Sasama ka rin sa pag-angat ng buhay kasama ng amang hampas lupa mo. Anong ginagawa niyo rito? Kung manggugulo pa rin kayo ngayon, umalis na kayo agad. Hindi kami nanggugulo, May. Ibibigay lang kami kay Yuji. Hindi kami tulad mong hampas lupa, na hindi man lang marunong magdala ng regalo. Eto, tingnan mo, jade bracelet na nagkakahalaga ng 1 milyon. Hindi mo kikitain yan kahit magbuhat ka ng hollow blocks buong buhay mo. Huwag kayong sumobra.
Puntahan ko muna ang nanay ko, babalikan kita maya-maya. Sige, tawagin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. CJ, manatili ka lang sa lugar mo. Lin Tianzi, narinig ko. May handaan ang pamilya Li sa hotel na ito, ikaw na manugang na lalaki. May pera ka bang pambili ng disenteng regalo? Nakaangkla na nga yan sa mayamang babae. Hindi na niya. Kailangan pang maghanda ng mamahaling regalo. Manguto ka na lang ng walang dalang kahit ano. Lin Tianzi, titignan ko nga kung paano mong niloko ang apo nila. Ikaw na hamak na tagabuhat lang. Sino bang nagsabing hindi kayang magbigay ng malaking regalo ang tagabuhat? Malaking regalo. Ikaw, payo ko sa'yo. Magpanggap ka na lang sa harap namin. Huwag mo lang sobrahan. Baka isang track ng hollow blocks lang yang sinasabi mong regalo. At ipapatayo mo pa ng bahay si Lolo Li doon mismo. Sige, tingnan natin. Akala mo ba porket nakakapit ka sa pamilya Li, panatag ka na? Gusto kong pahintulutan ang pamilya Li na makita ang smelly brick mover na ito. Ang anak nilang senyorita. Ma, may dala po akong painting para sa inyo. Jingchuan, talagang napaka-thoughtful mo. Ha ha ha. Halika, maupo ka na. Ma, sa totoo lang, nakuha ko ang painting na ito dahil sa kanya. Taga-angkan ka ba na sinong pamilya? Ano ang relasyon mo sa Jingchuan namin? Ako po si Lin Tianzi, ako ay. Yuji. Hindi siya anak mayaman, isa lang siyang hamak na tagabuhat ng semento. Ikaw ba si? Nakalimutan mo na ako, Yuji. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Nagkita tayo sa isang handaan. Ako ang asawa ni Zhao Tianyu. Ako si Lin Wei, naalala kita. Pero pribadong salo-salo ito ng pamilya. Hindi kami tumatanggap ng bisita. Hindi ang asawa kong si Tianyu kasi. Nabalitaan niyang may handaan kayo ngayon. Kaya pinapunta niya ako para magdala ng regalo. Ito ay isang pars ng jade bracelets. Mangyaring tanggapin ang kalidad ng bracelet ay mabuti. Malaki ba ang ginastos ninyo? Okay lang. 1,000,000 lang naman. 1,000,000? Talagang may ibubuga ang pamilya Zhao. Maliit na bagay lamang. Hindi kami tulad nitong si Lin Tianzi, na mahirap at madamot. Bakit naman mahirap at madamot? Regalo pa lang ni Tianzi sa nanay ko. Ng isang painting na pambansang kayamanan ng antas, hindi ba ninyo nakikita? Ano ang mali sa pambansang pagbibinta ng kayamanan? Hindi ito nagkakahalaga ng pera ni Miss Lee. Kung hindi, paano niya yon mabibili? Miss Lee, huwag kang magpaloko sa kanya. Ano ba talaga ang nangyayari? Tita, ang dati kong trabaho ay tagabuhat nga ng semento sa konstruksyon. Tagabuhat ng semento. Ngunit sa tingin ko ang paglipat ng mga brick ay isang nakakatawa na trabaho. Magkaiba lang kami ng pinagsimulan. Ang mahalaga, kung sino ang huling tatawa ay siyang tunay na panalo. At saka, kinumpirma ko at Jingsuan ang relasyon sa pagitan ng mga lalaki at kababaan. Pero napag-usapan na namin sa sandaling magtagumpay ako. Ako mismo ang pupunta sa pamilya Lee para manligaw ng formal. Yuji, magaling lang sa salita ang taong ito. Walang katiting na sinseridad yan. Mag-ingat ka sa kanya. Dapat kang maging bantay kung wala kang sentima. May masamang balak ang taong yan. Tama. Hanggang ngayon wala pa siyang maipakitang disenteng regalo. Puro daldal lang. Ano pa nga ba? Tita, kontrata para sa load sa Jiaodong. Regalo ko. Tanggapin niyo po sana. Kailan mo pa yan inihanda? Ano? Lot sa Jiaodong. Hindi ba't yan ang gustong-gusto ng katay mo? Na makuha noon pa. Hindi pa gagawa lang siya sa konstruksyon? Paano siya makakapera? Pabilhin ang lupang yon? Impossible. Paano niya kayang bilhin yon? Baka naman si Miss Lee rin ang nagbayad ng lupang yon. Kaya pala, isang lalaking nakaasa sa babae. Wala ka talagang pinagbago, Yuji. Sa tingin ko, itong si Lin Tianzi. Sadyang niloko niya si Miss Lee. Baka nga nag-asabwa pa silang dalawa para lokohin ka. Itong si Lin Tianzi, wala naman siyang kakayahan. Paano niya kayang bilhin? Ang ganyang kamahal na bagay. Sinong nagsabing hindi kayang bayaran ni Emarlin? Antique Gallery ni Emarlin, 4 na yaman. Nine-Eyed Zebed, Southern Red Agate, Kinan Shaoshan Stone, at Agarwood Box. Kabuwang halaga, 1.5 bilyon. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman. Tinulungan ako ni Emarlin na malampasan ang isang nakamamatay na pagsubok. Kaya dinala ko ang mga kayamanang ito para personal na magpasalamat. Masyado naman kayong mapagbigay, boss ko. Wala lang po yun. Ma, tingnan nyo. Tao itong sadyang pumunta para pasalamatan si Tianzi. Paano niya nasabing wala siyang kakayahan? Pero hindi naman. Pera ni Lin Tianzi ang ginastos niyan. Bakit sa kanya dapat ibigay ang papuri? Bakit hindi kay Tianzi? Kung hindi dahil sa kanya, baka nalugi na ako noon. Pero tama na. Ngayong gabi, salusalo ng mga Li. Hindi kayo tanggap. Yuji, huwag kang magpaloko sa kanya. Tama na. Hindi pa naman ako gurang at bulag. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Security, ihatid palabas ang dalawang yan. Lin Tianzi, makikita pa tayo. Kanina sinabi mong sa oras na may kakayahan ka na, saka ka maliligaw. Kaya may gusto akong kasunduan sa'yo. Gaano katagal bago mo yan makakamit? 3 taon, 5 taon, o 10 taon?
1 linggo. Pagkalipas ng 1 linggo, sisikat ang pangalan ko sa Highcheng. Makukuha ko ang pagkilala nyo at muli akong manliligaw. Haha, magaling na bata. Kung gayon, bibigyan kita ng 7 araw. Gusto kong makita kung ginto ka ba o bato lang. Impossible. Talagang impossible. Paano yan may nagkamanan si Chancy? Saan siya kumuha hanggang pera? Pasensya na, nadismaya yata kayo. Yung pambili ng lupa. Sariling kita yan ni Chancy. Wala akong kahit isang sentimo ang doon. Talagang impossible. Kung may kakayahan ba si Lin Chancy? Sa tingin niyo hindi ko alam. Bakit naman siya mawawalan ng kakayahan? Kung hindi dahil sa kanya, malamang bangkarot na ako. Niloloko niyo lang ako. Tama na. Huwag mo nang patulan. Boss Tsu, itong mga ito. Ibalik mo na lang. Masyadong mahalaga, hindi ko kayang tanggapin. Sage, makita na lang tayo sa Antique Appraisal Conference. CJ, pagdating ng araw na yon, sasama ako kay Jingsuan. Sage, hihintayin ko kayo. Kung sana, mas maaga kong nakilala si Lin Chancy. Siguro naging kami na. Bakit kayo nandito? Kung nakakapunta kayo ni Lin Chancy, bakit kami hindi? Kadiri naman. Nasira tuloy ang araw ko. Tama na, anak. Malamang pakiramdam niya, hindi sapat ang pamilya Lee. Kaya pumunta siya sa auction para sumubok. Tama, Lin Chancy. Kung hindi susubok, paano natin malalaman kung sino ang panalo? Basta baka pagdating ng huli, hindi mo kayang tanggapin ang pagkatalo. CJ, tingnan na lang natin kung sinong huling tatawa. Iyak na nakikita ninyo sa bidding na ito. Gumagamit kayo ng ventilation, kaya dapat niyo makuha ang meron point para makita ang laman ng kayamanan. Ngayon, ipinapahayag ko na. Simula na ang auction. Unang item, panimulang presyo, 200,000. Tiancy, kumusta ito? Huwag muna tayong magmadali. Pangalawang kahon, panimulang presyo, 500,000. Pangatlong kahon, panimulang presyo, 1,000,000. Jingsuan, kikita tayo ng 8 hanggang 10 milyon dito. Pwede ka nang mag-bid. 1,000,000. Wala kayong makukuhang kahit isa ngayong araw. Ayos lang, maliit na laro lang ito. Binabati kita, Miss Lin. Nakuha mo ang isang estate spring jadate na kwintas. Ano? Hindi lang ito 1,200,000. Sana nag-bid din ako. 1,200,000 para sa ganitong kagandang jadate. Napakaswerte mo naman. Pang-apat na kahon, panimulang presyo, 2,000,000. Jingsuan, para sa kanila ito. Mag-bid ka na. 2,000,000. 2,500,000. Ma, tingnan mo si Lin Chancy. May masamang binabalak iyon. Kung duwag ka, umatras ka na. Jingsuan, taasan mo ang bid. 3,000,000. 5,000,000. Tingnan natin kung may lakas kang sumabay hanggang dulo. Naku, Miss Lin, 5 milyon para sa ganyang basurang painting. Ikaw talaga. Ma, sinasadya niyang inisin ka kanina. Lin Tiancy, ikaw ang panglimang kahon. Panimulang presyo, 7,000,000. Miss Lin, sigurado ka bang ayaw mong mag-bid sa laki ng kahon na yan? Kung may lakas ka ng loob, ikaw kaya ang tumaya. Kung ayaw ni Miss Lin, ako na ang magbibid. Bid, bakit hindi? 7,000,000 lang naman. Tingnan natin kung may guts kang sumabay. Hamak kang tao, 7,000,000. Dagdagan ng piso. Tuwing siya ang magbibid, laging mas mataas ng piso. 7,000,000 at 1 piso. 8,000,000. 8,000,000 at 1 piso. Ma, halatang sinasadya nilang painitin kang magtaas ng bid. Niloko na tayo ni Lin Tiancy kanina. Huwag na tayong mapaloko. Sinadya ng organizer ang malaking kahon para pansinin lang. Malamang wala namang magandang laman yan. Hayaan silang bumili ng 8 milyon. Tingnan natin kung gaano sila kayabang. Kung hindi ka na magtataas, sa amin na ang kahon na ito. 8,000,000 para sa basurang kahon. Iyak ka rin sa huli. Li Jingquan, yan ba ang presidente ng Helong Group? Pinababayaan mong gamitin ang pera mo para magpanggap. Baka sa huli, yung 8 milyon mo mawi lang sa wala. 8 milyon? Kahit 800 milyon pa yan, hindi ako magdadalawang isip. Tiwala ako sa nobyo ko. Asikasuhin mo ang sarili mo. Tingnan natin kung kapag siya sa tiwala mo. Lin Tiancy, kung lalaban ka, lubisin na natin ang pustahan. Kung harap ka mo, ito, ikaw naman, lalayas ka sa Highcheng at hindi na babalik kahit kailan. Hindi pwede yan. Hindi nga siya karapat dapat maging katulong ko. Ma, isipin mo, ang presidente ng Helong Group maghahain ng saa sa iyo. Ikaw ang masusunod sa kanya kahit kailan mo gusto. Mukhang maganda nga. Hindi ko kailanman ipupusta ang taong mahal ko. Mapakunwari kang tao, sa tingin ko. Inakyat mo lang ang angkanli para magkaroon ng proteksyon.
Takot kang mawala ang kapit mo, no? Eh paano kung manalo ako? Lin Tianxi, kung manalo ka. Luluto sa akin ng tatlong beses at gagawang palabas ng Haicheng. Kung manalo kayo, gagapang kayo palabas ng Haicheng at hindi na babalik. Tatlong pagyuko ko sa iyo at gagapang palabas ng Haicheng. Kung matalo kayo, gagapang din kayo palabas ng Haicheng at hindi na babalik. Huwag kang mag-alala, Jingsuan, hindi kita bibigin. Ngayon lang ako nakakita na napakahusay na klase ng salamin na jede. Walang kahit anong dumi at perpekto ang kulay. At saka, napakalaking piraso pa ng jede. Kung hihiwain ng mali para gawing alahas, milyon-milyon agad yan. Kikita ng bilyon-bilyon. Ang saya. Kaya salamat at ipinagkaloob mo sa akin ang kayamanang ito. Ikaw na nga, bakit ayaw mo akong payagang magbid kanina? Kung wala tayong makuha na maganda, palalayasin tayo ni Boss Zhao sa pamilya Zhao. Mawawala lahat ng marangya nating pamumuhay. Hoy, kayong dalawa, huwag ninyong kalimutan ang pustahan natin kanina. 3 pagpapatira pa, labas ng Haicheng, walang takas. Lin Tianxi, naging mag-asawa rin naman tayo. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Teka lang, kayo ang nagpumilit makipagpustahan sa akin. At isa pa, huwag kang makipag-close sa akin. Malapit na akong mag-propose sa babaeng mahal ko. Lumuhod ka. Lin Tianxi, maghintay ka lang. Umalis na tayo. Tianxi, minamaliit pala kita. Sa loob lang ng 3 araw, sumikat ka agad. Yung eksena sa antigong mundo. Ginawa ka ng alamas sa mataas na lipunan. Salamat, Chawen, pero sinuwerte lang talaga ako. Ano naman ang balak mong gawin ngayon? Magpapatuloy ka pa ba sa Antigo o may iba kang nais? Real estate ba o magka tayo ng mall? Balak kong magtayo ng trading company. Mag-i-invest sa stocks. Marunong ka rin pala sa stocks. Ay, panatag na ang loob ko na makakasama ka ni Jingsuan. Ma, ibig sabihin ba aprobado na ninyo si Tianxi? Hay naku, mukhang nagmamadali na yatang magpakasal ang anak ko. Ma, hindi ko naman sinabing nagmamadali ako. O siya, hindi ikaw ang nagmamadali. Ako itong nagmamadali. Hay naku, malaki ka na rin. Dapat simulan na ninyo ang paghahanda para sa engagement. Oh, Lin Tianxi, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ang pinakamamahal kong anak. Siguraduhin mo magarbo ang pag-aasawa mo sa kanya at pangako mong mamahalin mo siya habang buhay. Lin Tianxi, hindi ko bibigyan ang tiwala ni Chawen. Dapat magbago ka na ng tawag. Opo, ma. Ayos. Bukas ng gabi, 20 taon ng anibersaryo ng kumpanya. Siguraduhin ninyong darating kayo ng maaga. Sige po. Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Uy, class president. Class reunion ha. Sige, bukas ng umaga wala akong gagawin. Pupuntahan ko talaga yan. Bukas, ihintayin kita dito. CJ, Huang Tian, sobra na yang sinasabi mo. President, anong pinagsasabi mo? Anong ginagawa mo? tigilan mo yan. Huang Shan. Noong kolehiyo pa lang, buli ka na. 20 taon na ang lumipas, ganyan ka pa rin, parang siga. Lin Tianxi, ang lakas ng loob mo talagang magpakita dito. Tianxi, buti na lang dumating ka. Itong dalawang to, inaasar kami. Inimbitahan kami ni Anhuan para sa reunion. Nang malaman nila, gusto na nila kaming paalisin. Hindi ba't nasa ibang bansa si Juan? Bakit siya mag-imbita ng reunion? Lin Tianxi, huwag kang magkunwari. Bumalik ngayon si Anhuan. Ako ang naghanda ng salubong sa kanya. Kayong mga hampas lupa. Sumusunod pa kayo rito. Nakakadiri. Yan nga, nang marinig nilang. Sa Chandu Hotel gagawin ang salubong. Kumikinang na agad ang mga mata. Makapal ang mukha para makalibre ng pagkain. Sapat na yon para ipagmayabang ninyo habang buhay. Maami na akong nakitang basurang hampas lupa na tulad ninyo. Tama ba, Jiang Ye? Dahil lang walang pera, hindi na pwedeng imbitahan ng kaklase. Chi, Bakit hindi pa kayo umupo? Anhuan, nandito na lahat ng classmates. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Tianxi. Akala ko hindi ka na darating. Anhuan, hindi ko talaga maintindihan. Ano bang nakikita mo? Sa hampas lupang yan? Saan ba ako nagkulang kumpara sa kanya? Anhuan, tandaan mo, sobrang totoo na nararamdaman ko sa'yo. Ginawa ko pa ang salubong na to. Dito sa Chandu Hotel. Tingnan mo naman itong dalawang lalaking to. Wala man lang dalang regalo. Huang Tian, pumunta ako rito. Para makipagkita sa mga dating kaklase. Hindi para manghingi ng regalo. Huwag mo nang isipin yun. Ayos lang. Anong regalo ba ang gusto mo? Ako ang magbibigay sa'yo. Anong regalo ba ang kaya mong ibigay? Kahit ano sa mga gamit ni Anhuan. Hindi mo kayang bilhin kahit kailan sa buong buhay mo. Tianxi, ayoko ng regalo. Ganito na lang, papadalhan kita ng 10 milyon. Bahala ka na bumili ng kahit anong gusto mo. 10 milyon. Pwe, kung may 10 milyon ka, tatawagin kitang tatay sa harap ng lahat. Nakatanggap ka ng 10 milyong piso sa iyong account. May 10 milyon ka talaga?
Tulad mong tao, nasusuka ako kahit tawagin mo pa akong tatay. Waiter, palabasin mo ang dalawang yan. Segish, lumabas na kayo. Hintayin nyo lang ako. Tianzi, miss na kita. Ahuan, kumalma ka. Hindi mo ba ako nami-miss? Bumalik ako ng bansa para lang sa'yo. Dati, dahil kay Lin Weiwei, tinanggihan mo ang pagsuyo ko. Alam kong hiwalay na kayo. Single ka na ngayon, sa wakas pwede na tayong magkasama. Ahuan, may gusto na akong iba. Noong college, marami kang naitulong sa akin, kaya itong 10 milyon. Bilang pasasalamat ko sa'yo. May lakad pa ako mamaya, mauuna na ako. Tianzi. Tito, nasaan po si Jing Xuanji? Nagpapalit siya ng damit pang okasyon. Lin Tianzi. Jing Xuan, Lin Chenzi, ngayong araw na ito. Kailangan mong ibigay sa akin at sa nanay ko ang lahat ng pera mo. Kung hindi, pipindutin ko ang remote control na nasa katawan niya. At pasasabugin ang babaeng mahal mo at kayong lahat. Lin Tianzi, anong tinatanga-tanga mo diyan? Gusto mo bang mamatay? Linan, kidnapping ito. Dapat handa kang harapin ang kahinatnan ng pangagaw ng tao. Anong ibig mong sabihin? Itong remote control mo, walang bisa. Ngayon ka pa talaga magpapalusot. Huwag mo kaming gawing tanga. Nakakatawa ka, nakakahiya ka. Kung ayaw mong maniwala, subukan mong pindutin at malalaman mo. Lin Tianzi, anong gagawin mo? Hindi ako magpapaloko sa'yo. CJ, kung ayaw mong pindutin, ako ang pipindot para sa'yo. Oh, di ba? Sinabi ko na sa'yo, walang bisa itong remote mo. Imposible. Hindi pwedeng sira ang remote. Tumabi ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mag-ingat ka. Guard. Takbo na. Tianzi. Tito. Tumawag na kayo agad ng ambulansya. Jing Xuanji, huwag ka nang mag-alala. Magiging maayos din si Tito, sigurado yon. Lumabas na sila. Dosi, kumusta na si Tianzi? Ligtas na siya. Kailangan lang magpahinga sa ospital ng ilang araw. Sige, salamat. Tianzi, gising ka na. Sobrang natakot ako sa iyo, alam mo ba yon? Huwag kang matakot, okay na ako. Nagluto ako ng lugaw kasama si Aya. Tikman mo nga kung masarap. 2 oras ko itong pinakuluan. Tikman mo na, tingnan natin kung masarap. Wow! Ang sarap naman nito. Ika naman, binubola mo lang ako. Hindi kita binobola, totoong masarap talaga. Kung gusto mo, lulutuan kita araw-araw. Sabi nga ni Mama, magaling ka lang, magkakaroon na tayo ng engagement party. Jing Xuan, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Eto. Dahan-dahan. May mais pa pala. Huwag kang kabahan, kung anong dumating, harapin natin. Madaling sabihin, pero nang nandito na ako, hindi pa rin mapakali ang loob ko. Bago tayo uminom ng alak sa kasal, may ipapagawa muna ako sa'yo.
Sige, gawin mo na. Bagay na bagay sila, ang gwapog ganda. Noong una, akala ko si Lin Chanji ay hindi karapat-dapat kay Presidente Lee. Ngayon, sobrang mali pala ako. Si Lin Chanji na pala, ang pinakamayaman na bilyonaryo ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Sa engagement party namin ni Jing Xuan, Tagay, Lin Chanji, kailangan mong panagutan ang pamilya namin. wala na akong kinalaman sa inyo. Anong pananagutan ang pinagsasabi mo? Dahil sa'yo, nagdurusa pa rin sa kulungan ang panganay kong anak at apo ko. Anong kapatan mo magdiwang ng kasal ng napakagara? Tama, dahil lahat sa'yo, ang pamilya namin ngayon, wala nang pagkakakitaan. Dapat mong panagutan ito. Sino sa inyo? Hindi sana yan. Anong kinalaman ni Lin Chanji dito? Kapag hindi kayo tumigil dyan, ipapalayas ko kayo ng mga tao ko. Huwag kang magalit, pumunta lang sila dito para manghingi ng pera. Sabihin nyo na lang ang presyo, papakinggan ko. Hindi namin kailangan ng pera. Gusto ko, pakasalan mo ako. Ano? Nang agaw pala ito ng kasal. Kapal ng mukha. Mga gwardiya, palayasin ninyo sila. Subukan ninyo. Sino mang mga has lumapit, dito ako mamamatay. Bukas, malalaman ng lahat na ang pamilyang Lee ang pumatay sa amin. Lin Chanji, malaki ang balakang ko at kaya ko makaanak. Bakit ayaw mo akong pakasalan? CJ, magiging kabit na lang ako. Bigyan mo lang ako ng 200 milyon kada buwan. Si Jing Xuan lang ang mahal ko, siya lang. Kung ayaw mo akong pakasalan, bigyan mo kami ng 2 bilyon. Ang dami mong pera. Bigyan mo kami ng 2 bilyon at aalis na kami. Kung hindi, pahihirapan namin kayo. 2 bilyon? Sa kasakiman mo, dapat 100 bilyon ang hingin mo. Sige, bibigyan kita ng 100 bilyon. Ano sa palagay mo? Nagbibiro ka ba? Ikaw ang unang nagbiro sa akin. Yumaman, nakalimot na. Habang ang anak kong si Xiao Wei, nilustay ang kabataan niya. Walang malapitan kami. Pero wala siyang pakialam. Wala man lang kahit kaunting utang na loob. Huwag kang magmadali. May sariling katapat ang masasamang tao. CJ, kung pag-uusapan natin ang nakaraan, pag-usapan natin. Sunoo, mas marami, mas masaya. Dalhin mo rito ang mga yon. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyo akong lokohin. Kung wala kayong pera, walang saysay ang lahat ng ito. Huwag magmadali. Bago ang pera, may sorpresa muna ako sa'yo. Tingnan niyo, batay sa mga ebidensyang alak. At sa resulta ng DNA test, si Li Dazi ay hindi ang biological na ama ni Lin Wei. Ano? Imposibleng hindi ko anak si Lin Wei. Itay, hayaan mong ipaliwanag ko. Ipaliwanag? Ano pang ipapaliwanag mo? Pinagsamahan ninyo akong lokohin. Sa loob ng maming taon. Itay, Hindi kita itay. Ibigay mo na ang pera. Li Dazi, huwag kang magwala. May isa pa akong sorpresa para sa'yo. Ano? Lin Tianchi, hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. ituloy ang selebrasyon. Ang lalaking pinili ko talagang kahanga-hanga. Lagi nang nakikita ang paparating na panganib. Ang babaeng minamahal ni Lin Tianxi, kahanga-hanga rin. Jing Xuan, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang masaktan.